Good morning. Um, so guys, live tayo. So, ngayon guys, narinig na ninyo at napanood ninyo o napanood natin yung dapat Blue Ribbon hearing sa Senado. Yun nga lang hindi natuloy sa Senado gawa nung ni-lockdown nila ang Senado. So, ang ginawa doon na lang sa EDSA, sila nag-hearing. So, hindi nga nakarating yung mga senador dahil nagbanta nga daw ang NBI o mga kapulisan siguro, order ni Marcos na sinong senador na dumalo sa hearing, ika nga, hulihin nila. So yun yung guys, no? Nakita natin ang nangyari sa Pilipinas. Power talaga ang pinapairal nila, hindi ang batas. Lumalabas na martial law na. Hindi nga lang dineclare ni Marcos na martial law, pero makikita ninyo guys, makita natin na ang mga kaganapan ay martial law. Nalinaw dyan martial law. Kita nyo naman, lahat ng mga nangyayari ay hindi na naayon sa batas. Labag na sa batas lahat. Yung mga taong nasa gobyerno, mula sa Kongreso, Senado, hindi na sinusunod ang batas kung ano yung dapat na sundin. Malakas ang loob nila na gano'n ang gawin. Gawa ng protektado sila ng tagapatupad ng batas. NBI, Ombudsman, Police. At dahil dyan sa kung sino ang nasa likod, pinakamataas na si Marcos. Kaya ang mga taong ito, kita nyo naman, ang lakas nila magmura, ang lakas nila manghuli na ganun kadali. Ibig sabihin, mayroon silang padrino. Sino padrino nila? Di ba si Marcos? Kaya ngayon, hindi nga talaga mabuo yung pag-imbestiga ng Blue Ribbon sa flood control anomaly. Kasi mismong gobyerno ang nag-protect sa kanila. Kaya malalakas ang loob. Ngayon guys, makikita natin kung gaano nakasama ang Pilipinas. Ilan-ilan na lang yung sabi ko sa inyo, ilan-ilan na lang ang mabubuti. Itong mga sinasabi ko guys, no? 2013 pa to, marami na akong sinasabi tungkol sa Pilipinas. Panoorin niyo yung mga live ko. Kung iba nasa YouTube siguro. Mula pa ng 2013, simula nung sabi ng Diyos na huwag kang mga takot na magparty sa mata sa mensahe ko, diyan ako nag-umpisa na magsiwalat ng pangkalahatan sa paniniwala, sa kaganapan sa Pilipinas, kung ano ang meron sa Pilipinas. Tulad ng sinasabi nga ng Diyos na iparating ko. So, nanggamot ako at nangaral. Lali ang sinabi niya, nanggamot ka at mangaral. So, yung mensahe niya, sinusunod ko. Katulad ng sinasabi niya na ang Pilipinas ay tinatawag kung makasalanang bansa. 2013 pa yan, guys. Nag-umpisa na ako nagbunganga dyan sa salitang ang Pilipinas ay tinatawag kung makasalanang bansa. Kaya maraming nagtatanong sa akin, maraming nagpo-comment paano naging makasalan ng bansa, di ba?
Lagi ko nga sinasabi na ang Pilipinas ay binansagan na o tinatawag ng relihiyosong mga tao dahil mga deboto, maraming relihiyon, diehard sa relihiyon, yung ganun. Tapos, palasimba, makita ang simbahan, mag-sign of the cross, makita ng cemetery, sign of the cross, lahat. Makikita mo kung ano ang mga gawain ng mga tao. So, pero kung titingnan natin sa mga gawain, taliwas doon sa naririnig natin, taliwas doon sa sinasabi nila na ang mga Pilipino-Pilipina, mga relihiyoso. Bakit? Doon nga sa gawain nagbabase ang Diyos eh. Nandito nga ang kaligtasan. So, dahil ito ang paniniwala ko na ang kaligtasan sa natin ay nasa gawa at wala sa salita. At napatunayan ko rin dahil ako nga ang sinabi ng Diyos na ako ang tunay na naniwala sa Kanya. Kaya sa akin ang power of mind ipinagkalob ng Diyos. Manggamot ako at mangaral. Yun talaga ang sinabi niya. So ngayon, dahil nga sa gawain niya ang dasiyan ng Diyos, hindi sa salita, so, kahit sabihin ba natin ang Pilipinas ay mga reliyosong tao, mapanata o ano pa man, kalasimba o may mga reliyon, pero sa gawain ng tao, tulad yan, manluloko, manlilinlang, mapanglamang, mga pare ninyo, mga binansagan ng Diyos na biro makasalanan, nakita nyo sa gawain, rapist, molestya, marami gawain ng mga pari at pastor ninyo. Ngayon, bakit sinasabi ng Diyos na ang Pilipinas sinatawag kong makasalanan ng bansa? So dito pa lang, hindi pala yun kailangan ng Diyos ang palasimba ka, may relihiyon ka, mapanata ka, mapagdasal ka o ano pa man, hindi pala kailangan ng Diyos. Ang kailangan talaga ng Diyos ay sa paniniwala ko din na nasa gawa. So malinaw doon. So ngayon, makikita din natin ngayon. Balik tayo dito sa sa panggobyerno natin. 'Di ba? Yung mga senador natin pag nagsalita talagang makadiyos. 'Di ba? Ang mga congressman natin, may mga relihiyon, makadiyos. Ika nga, di ba? Bago mag-umpisa sa gawin nila, nagpadasal pa, nagdadasal pa. Yung sa mga offices natin sa gobyerno, meron silang misa every Friday. Di ba? Kahit yung presidente natin, yung mga senador, congressman, nagsimba yan, may sarili mga upuan sa simbahan. Nasa unahan yan. O, di ba? Makikita natin yan. Hindi yan gawa-gawa. Makikita talaga natin yan, sa aktual na pangyayari. Ngayon, binasagan tayo ng mga salagang bansa. Saan natin makikita na yung mga ginawa nila, iyon ang basihan. So, malinaw doon na ang basihan nga, nasa gawa talaga. Ngayon, dito naman tayo sa mga gawain nila. No? Tingnan mo yung mga congressman, di ba? Mga senador. Maraming mga congressman na involved sa nakawan. Sa nangyayari ngayon sa flood control, tamo? Laganap ang organized talaga ang nakawan. Unang mensahe noon pa, noong pagputok ng flood control, nasa mensahe ng Diyos yan na ang nasa likod, si Marcos. Tandaan niyo yung mensahe ng Diyos na nakasakay si Marcos ng pulang kutsi at nung lumiko doon sa likod ng bus. Basa ko nga si Marcos ang nasa likod ng flood control at marami siyang kagalamay. Diba? Bus nga ang pinag-usapan. So, maraming pasahero. So, sa galamay ni Marcos, madami. So ngayon,
mag-isang taon na. Ang lumalabas talaga, si Marcos ang nasa likod. So, tama talaga ang mensahe ng Diyos. Ngayon, makikita natin ngayon kung ano ang nangyari. Di ba? Ang pera ng taong bayan, ang pera natin na bayad galing sa tax, sa trabaho man, sa mga property man, sa mga amilyar o ano pang mga tax na kinukulikta ng gobyerno, pinaghati-hatian ng mga congressman, pinaghati-hatian ng senador, at iba pang mga private o public na establishmento. Una, kita nyo naman, yung mga na bigyan ng mga malita, di ba? O sa isiniwalat ng 18 Marines, makikita ninyo, ang bigyan ng mga malita, madami sila. Ngayon, ano yung sinabi ko noon na kaya pilit nilang pagtakpan yung investigasyon sa flood control dahil nga marami silang sangkot. Dahil ayaw nga nila na bulgar, mabanggit ang mga pangalan nila. Kaya nagsama-sama talaga sila. Masama, sama-sama. Di ba? So, makikita natin, binabanggit ko palagi sa live yan, madali lang magbasa. Kung sino yung kakampi nila Lacson, nila Soto, sa mga hanay nila, sila yung mga nakatanggap ng pera o sila yung nangurap na mga opisyalis. O, di ba? So, ngayon, lumabas talaga. Kasi wala pa naman tong mga Marines na nagsasalita eh. Wala pa, hindi pa naman lumabas yan kung sino-sino mga pinapangalanan na nakatanggap. Noon pa sinasabi ko na madaling magbasa. O, di ba? So, ngayon, napangalanan na, di ba? Si Soto, sila Lacson, kasama yan. So, si De Lima, o kasama, nandoon sa malita. Yung mga congressman na ng file ng impeachment kay Sara. O, di ba? Nandoon mga pangalan nila sa malita. So, yung pare na si, di naman siguro dapat tawagin ng mga father yung pare na yun, mga kapal ang mukha niyan. Si Plabi. O, di ba? Katawag lang, Father Plabi daw ika nga. O, nakamalita, nakabag, o ano pa, malita ba? At marami pang mga pare yan na sakot dyan, mga mantre. Kaya nga sa session hall, nandyan sila, madami sila. O ngayon, yung may involve, yung sinabi ko noon na ang mga media ay bayaran. O, noon pa ha, 2013-14 pa yan, mga sinasabi ko na mga media sa Pilipinas, mga bayarang media. O, lumalabas na, di ba? Maraming media na sinabi ng mga Marines na tumatanggap ng malita. Kasama na si Plabi ba yun? O sino yun? Claudio, yung may papit-papit yung mukha nun. Tapos, may binanggit pa silang mga media. Iba pa. Ngayon, yung binabanggit ko noon, si sa Comelec, na binabayaran din niya, si Cherma, ano ba yun? Si Garcia, bayad din yan. O, na binanggit din na nakamalita. O, di ba? At marami pa yung mga mga politiko na yung mga iba pang mga politician at madami pa. Sa sobrang dami, talagang nakakalula ang Kaya nga sabi nga doon sa ni Libiste na pag nalabas ang Cabral Files, mga 200 na panauhin na mga congressman o opisyalis sa gobyerno, damay-damay na sila, kumbaga. Nakikita doon na talagang laganap na ang korupsyon sa Pilipinas. So ngayon, kaya pilit nilang i-cover up na dami nga nilang ginagawa para lang
matakpan ang ng flood control. At naman mula doon sa DPWH, ang dami na nga sinabi, yung mga kontraktor, sinabi na kung saan napunta yung mga kickback, talagang napangalanan sila mula pa sa umpisa hanggang sa mga iba pang mga witnesses, pupunta talaga doon sa mga taong binabanggit din nila. At nakikita natin na saksihan, guys, na saksihan ninyo kung gaano katalamak. Yun yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano man ang gagawin ng pagsumikap ng ngayon 13 pa sila sa majority. Yun nga, ang sabi, lilipat daw si Joel Villanueva sa kita mo, si Joel Villanueva, pastor ba yan? O pati tatay niya? Pastor, tapos si tanay niyo. Diyan lumalabas talaga yung misahe ng Diyos na sinasabi niya na hindi lahat ng mabanggit sa salita at pangalan ko ay akin sila. Doon guys, yung magandang halimbawa yan, nung pare. Yun yung magandang halimbawa ng sinabi ng Diyos na hindi lahat ng mabanggit sa salita ko at tumatawag sa pangalan ko ay akin sila. Ito yung mga tao na to, guys. Na nagmukhang religyoso, nagpaano na banal, mga banal o ano pa man. Baka Bible o ano pa man ang magsalita, may mga Bible pa. Pero kita nyo na kamalita sila, o di ba? Ito yung sinasabi ng Diyos na applicable sa mga taong ito. So, dito pa lang, guys, talaga, napatunayan natin na grabe ang ng Pilipinas. Grabe ang corruption mula pa noon. Ito lang ngayon ang talamak na sobra na ng si Marcos, ang administrasyon ng Marcos. Mas lalong lumaganap ang corruption. Hindi lang sa Senado, hindi lang sa Kongreso, mula sa taas hanggang sa baba na yan, hanggang sa barangay, papunta sa barangay. Kaya nga makita natin, yung mga customs natin, mga police, mga LTO, mga barangay, kita mo nga sa mga ayuda, ibigay na lang sa tao, kukurato, pa nila, katungkan pa nila, o kukurapin pa nila. Kikita nga ninyo yan, susun ako. So, ngayon, balik tayo doon sa sinasabi natin na meron tayong majority nga kung hindi lilipat si Villanueva, pero dahil nga sa pananakot, lilipat, wala. Ito yung mga tao, guys, na walang mga sabi na talaga nila, walang mga bayag, kumbaga, takot na, kasi malina naman kasi na meron silang mga malita. So pag kasuhan sila ng plunder, talagang tatalaban sila kasi mayroon silang mga malita. Ngayon, so maging minority na sila ngayon. Lalong magkalisilitsin ang Pilipinas. Wala nang tapos sa problema. At lahat ng buong Pilipinas na hawak na ng leeg ni Marcos. Marcialo ng dating talaga. Hindi man dineclare, pero Marcialo na. So ito yung sinasabi ko na ano man ang gagawin sa hanay nila ni Cayetano, nila Marcolita, nila Robin Padilla, at mga kasama. Palagay na lang natin 12 sila. Lilipat na si Villanueva. Ano ang magagawa nila, guys? Nakipaglaban sila. Walang mangyari yun, guys. Kahit anong gagawin nila, walang mangyari. Kayo kasi nandito kayo, ako nasa Australia naman ako. Ang maitulong ko lang talaga, itong inutos ng Diyos na maggamot at mangaral. Na sana, ma-realize nila at ma-realize ng tao na kailangan ang mga tao. Kailangan kayo nila ni Cayetano, kailangan kayo na ni Marcolita, o sa hanay nila. Nakipaglaban sila, ito nga ng mga Marines, lumantad na, kitang-kita ang lahat ng may ebidensya. Nakita ko pa nga yung nag-comment sa live na scripted daw.
ito mga ganitong klaseng tao, Pilipino naman din ito. Pero bakit mag-comment sila ng scripted? Saan kaya ang mga utak inilagay nito? Kung ganun pala ang comment ng tao na yun, ibig sabihin, isa siya sa nakikinabang. Di ba? Isa siya sa nakikinabang. Bakit? Lantara na nga nakikita na nga nakita na sa aktor na pangyayari kung ano nangyari sa Pilipinas. Nalugbok na sa kahirapan. Nakikita sa paligid kung ano na nangyari. Na walang nangyari, walang nagawa si Marcos. Tapos, tungkol sa flood control na lantara na ang daming nagsasaksi, daming nakawitness, ang daming mga video, mga picture ng Marines sa mga sinasabi nila na hindi scripted. Tapos magkukomment ka na scripted. Di isa ka sa nakikinabang. Diba? Ganun lang yun Ganun lang magbasa, guys. So ngayon, ano magagawa nila, guys? Palagay na lang natin sa ngayon, 13 pa sila kasi di pa umipat si Villanueva. Ano magawa nila na magkipaglaban sila? Wala guys. Kasi anong gagawin? Sumikap sila na managot ang dapat managot. Pero dahil nga ang batas, nasa batas ng administrasyon, kanilang batas Hindi lang Ombudsman, kahit nga mag-file siya ng kaso sa Ombudsman, kanila nga Kasama nga si Remulla sa meeting nila doon sa bago si President Duterte hinuli. Kasama pala si Remulla nandoon. Kasama si De Lima, si Trillanes, si Kibo Teodoro at marami. Sino pa yung ibang binabanggit ng Marines? Di ba? Doon pa lang saan tatakbo ang tao? Di ba? Kahit mag-file pa sila ng kaso, sino kasi pailan nila, walang Kaya nga yun nung tamang sinabi na Amy na ipinilit nilang i-appoint si Crispin Remulla sa Ombudsman kasi yun yung ginagamit nila Yung tools na ginagamit nila, ginagamit ni Marcos. Kasi Marcos nag-appoint doon, di ba? So, kahit may kaso, tapos pagkatapos na-appoint siya, tapos ang kaso ni Remulla nawala, di ba? Doon pa lang makikita natin talaga na grabe ang gapang nila na para ang corruption ang ginawa nila ay hindi na mahalungkat o hindi sila managot. Ngayon, kailangan talaga dyan na sinasabi ko na taong bayan talaga, nasa mensahe ng Diyos yan na sinasabi niya. Walang ibang paraan, walang ibang solusyon kung hindi tayo o kayo guys na taong bayan na kumilos. Hindi sa marahas na paraan, kundi sa tahimik, peaceful na rally. Lumabas kayo sa lansangan. Suportahan ninyo sila ni Cayetano Marcolita sa pagkikibaka nila na managot ang mga dapat managot. Yung nasabi ko noon pa na ang mga Pilipino matapang sa social media. Matapang lang kayo sa komento, matapang kayo sa salita, pero sa gawa, duwag itong ipinaglaban ninyo ang karapatan ninyo, ipaglaban ninyo ang kinabukasan ng mga anak ninyo, yung kinabukasan ng mga kapwa-apuhan ninyo, hindi nyo kayang ipaglaban. Makikita ko, nanood lang kayo sa social media, nanood lang kayo sa Facebook, tumatawa kayo o nagkukomento lang kayo, grabe talaga ang corruption. Walang mangyari doon guys, sabi ko sa inyo. Yun ang sinasabi ng Diyos na kailangan ng taong bayan. Yung suporta, hindi na sa suporta na sa social media. Kailangan kayo talaga tulungan ninyo ang pagsumikap na matulukan ang korupsyon. Yung nasabi ko, kailan pa ba natin tulungan sila ni Marcolita? Tulad na ngayon, maaaring makulong si Marcolita sa kasong ipahid. Baka si Cayetano din, kasuhan, si Ruben, may kinakaso na rin. So, lahat sila guys mapunta sa kulungan, di ba? Sino ngayon ang kakampi ng taong bayan? Wala na. Ngayon, anong mangyari?
wala na talaga sa hawak ng Marcialo. May sigit pa sa Marcialo, guys, ang nangyari sa Pilipinas. Kaya ngayon, samantalahin natin na may mga nasa katungkulan na tumikap na matulukan itong mga korupsyon. Dahil taong bayan talaga, tayo guys, ang walang ibang paraan yan. Ito, nandyan yung mga Marines, nandyan yung mga ex-Marines at iba pa ng kasamahan na nagsumikap na may managot sa kung sinong nasa likod. Malinaw naman kung sinong nasa likod eh. Pero yun nga, hindi ninyo mapanagot sa batas kasi sila ang nasa batas. Ayun. Walang nakatalo sa batas ng karamihan sa taong bayan. Na peace rally, ang malawakang rally na hindi marahas ang kailangan dyan. At yun ang panawagan ng Diyos na magkaisa, magsama-sama, lumabas kayo sa bahay ninyo para nasa likod kayo ng kabutihan, nasa panig kayo ng kabutihan para sa bansa natin. Nakakalungkot nga isipin na hanggang salita lang kayo, wala sa gawa. Kaya lahat ng ito guys, pinapatunayan ng Diyos talaga na tama ang mensahe niya na ang Pilipinas ay tinatawag ko ng makasalanang bansa. Ito ngayon makikita ninyo dahil pinagsigawan ko to matagal na. 16 years ko pinagsigawan to. Ngayon, na-validate na talaga. So, ano po bang sasabihin ninyo? Na malinaw naman, pati yung sa mga relihiyon ninyo, sa mga pare ninyo, na dyan lumalabas din. Kung ano yung mga sinasabi ko, noong pa, dyan lumalabas na. So, dyan pa lang, nakikita na natin guys. So, kung mangyari man na ano man ang maging resulta o makaabot ba ng 2028, ang tagal pa nun, ang paghihirap, maaari pang mabago yan dahil hawak na nila, Marcialo na ang lumalabas, tapos babaguhin nila ngayon yung batas, ano man yung mga babaguhin nila at lalo na yung pagbuksan nila ng tsa-tsa, wala na ang Pilipinas, no? So, wala ba mangyari na magkaroon ng eleksyon naman sa 2028? Wala talaga. So, wala ang Pilipinas, guys. Hawak na kayo ng nasa itaas. So, iwan ko kung anong pwede para ninyo na maiba ang administrasyon. At saka kung mangyari man yun na iba na mamumuno, ipatupad ang death penalty. Walang ibang solusyon, guys. Palit-ulit ko yan. Yun yung tinanong ko rin sa Diyos na kasalanan ba ang death penalty. Sinabi niya, hindi nga kasalanan ang death penalty. Kasi yung comparison ko, ang Diyos mayroong inilaan na impyerno sa mga kaluluwang hindi nakapagbago, nakapagsisi. Kumbaga, sa makasalanan ng kaluluwa. Anong kaibahan doon sa death penalty na naisip ko na ipatupad sa batas ng tao dito sa lupa? Na sabi nga niya, tama ang isip ko, tama ang pasya ko na mas kung ipatupad ang death penalty ay matulukan ang korupsyon sa Pilipinas. Maganda kung may masampulan. Halimbawa, pagbago ang administrasyon at itong administrasyon na to, katulad kung hindi man si Sara ang maging presidente o ma-impeachment nila, kung sino yung makaupo na mabuting kalooban at hangarin sa buong bansa na ipatupad nila ang death penalty. Ang mahirap niyan guys, kung ang mga congressman na iboto ninyo, mga corrupt din, hindi rin mabuo ang death penalty kung ang mga congressman at senador ay mga corrupt din. Hindi mabuo kasi pagbutuhan nila yan kasi yung death penalty. Hindi yan basta-basta mapatupad kasi sila din ang buto-buto. Pero kung ang may luklok ninyo sa
Senate o sa Kongreso ay mga anti-corruption, may patupad ang death penalty. Ngayon, pag naipatupad yung guys, at mangyari yan, yun nga, dapat umpisa ng 2022, cover siya ng death penalty. So, pag nahatula na siya, o di, sampulan talaga, hindi sampulan, talagang gawin na i-firing squad talaga, ano mang klaseng death penalty ang kailangan. Ipakita talaga sa taong bayan na ginawa talaga, pinatupad ang batas. Lalo na sa mga plunder o sa mga corruption o ano pa mang klaseng corruption na ginawa sa pera ng taong bayan. Ngayon, pag nangyari yung guys, more than 100%, 1,000% talaga. Mawala ang corruption sa Pilipinas. Ito lang ang solusyon talaga. Sabi ko sa inyo, wala nang mangarap maging congressman, wala nang mangarap maging senador. Baka nga, kung mayroon tatakbo, sila na yung matitino. Kasi nga, siyempre, may death penalty. Tingnan natin sa ibang bansa. Gano'n ang may mga death penalty. Wala. Walang krimen, walang corruption. Kasi may death penalty nga. Kaya ito ng Pilipinas, talamak ang corruption kasi wala. Sila mismo ang gumawa ng batas, nasa kanila nakaprotekta ang batas. Kahit anong gagawin natin, walang mangyari. Kasi sila mismo, pinotektahan nila sarili nila sa paggawa nila ng batas. Iyon ang sa Pilipinas. Ngayon guys, kung mangyari man din na hindi mapatupad ang death penalty, sila din magbotohan dahil mga kurapang may luklok ninyo, gawa ng mga butante din na mga polpolong utak, binigyan lang kayo ng 5,000, 2,000, 1,000 ayuda, tuwang-tuwa na kayo kasi nga nabigyan kayo ng ayuda buwan-buwan, naging utang loob ninyo sa mga congressman na pera man din ng taong bayan yun, na pinagmudmod nila para sila din iboto. So, ang mangyari, ibubuto pa rin ninyo, di ba? So, wala mangyari, di ba? Kasi ibubuto ninyo eh. Kasi takot kayo mawala ng ayuda. Tama mo, tanggap kayo ng ayuda buwan-buwan. Tapos, di mo na siya iboto. Di pag nawala yung congressman ngayon, o sino yung nasa pwesto, sa gobyerno, sino yung nasa pwesto, sino yung presidente, di wala ka ng ayuda. Yun yung problema niya. Pero kung ipaglaban mo yung prinsipyo mo, kahit nakatanggap ka ng, ingat na, sige, bye-bye. Kahit nakatanggap ka ng ayuda buwan-buwan, ipaglaban mo na hindi tama, di ba? So ngayon, pagloklok kayo ng, ngayon, yung congressman o senador na mamubuti at mga bago. Katulad nyo, nakita niyo yung sino yung mga lumabas na mga congressman na tulad nila ni Libiste, tulad nila ni Barsaga, iba pa mga congressman, hindi naman siguro lahat din, pero bilang na lang kung ilan kasi isipin nga ninyo. Pag lumabas nga yung Cabral Paez, yung congressman yata na, umabot yata ng, hindi ko alam, kasama ang senador na umabot ng, uy, ano? Saan yun? Hindi yung sinasabi ko. Oo nga. Ayun guys, sincere na guys, no? Nagluto kasi ako ng natayuan, buti di natunog yung alarm. Pangatlo na to guys, yung nangyari. Kasi pag ganun, nagluto ako. Sige, okay lang, hindi. At least, hindi na tunog ang alarm. Kasi pag natunog ang alarm guys, 1,700 ang fine niya. So, mabuti at nadala ni MJ. Totally nakalimutan ko eh.
least okay lang. Na hindi naman na tunog. Tama lang natuyuan. Ang dami kasi sabaw na yun eh. So, ayun guys, no, ang sabi ko na ano man ang gagawin ng 13, kung ang suporta ninyo ay wala at wala ding na talagang mangyari. So, sana ma-realize ninyo gawin ang lahat at huwag na kayo ma-konsensya kung darating man yung panahon na eleksyon na at maaabot ng eleksyon, iboto lang niyo ang tamang ng kung sino yung matitinong mga congressman. Huwag na kayong isipin yung ayuda kasi walang mangyari yan guys kung yun yung ipaglaban niyo yung ayuda. Walang mangyari sa atin guys. So, paglaban ninyo ang kinabukasan ng mga anak, apo ninyo o sa inyo mismo, sarili natin o ano man. Paglaban ninyo sa pagitan ng pagbigay suporta sa mga taong lumalaban sa korupsyon. Dahil wala ibang paraan guys, yun lang talaga ang paraan na sumama kayo sa kaganapan, patuloy ang pagsisa at kung ano yung mensahe ng Diyos, alam ko talaga na iyon ang tamang paraan. Kaya ayun guys, pagkikita natin muli. Hanggang dito lang muna. God bless sa inyong lahat and more power.